Maliban po sa pagtalakay sa 2024 national budget, tinututukan din ng Kamara ang mga priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ang isa dyan ay lumusot na sa committee level. Si Mela Lesmoras sa sentro ng Balita Live. Angelic, abala nga ang mga kongresista sa iba't ibang proceedings dito sa Kamara. At ngayon nga, maraming ahensya ang harap para nga sa pagpapatuloy ng budget plenary debates dito nga sa mababang kapulungan ng Kongreso. At isa sa mga natalakay kanina ay ang kapakanan at proteksyon ng mga abogado sa bansa. Bandang alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang ikatlong araw ng budget plenary debates dito sa Kamara. Unang sumalang ang sangay ng Judiciary, katuwang ang budget sponsor nilang si House Appropriations Committee Vice Chair Ruel Peter Gonzaga. Isa nga sa mga natalakay rito ang issue sa kaligtasan ng mga abogado sa bansa, lalo pat may mga naiulat na naman kamakailan na pinatay na abogado. At sa pamamagitan ni Gonzaga, tiniyak naman ng Judiciary na may mga hakbang sila para matugunan ito. Kung mayroong mga salita na mamibigat dyan, of course, may magawa naman po yung judiciary. Like for example, the power of contempt or show cause order. So yun po ang mga pwedeng magawa ng Korte Suprema tungkol sa pagpaslang ng isang abogada sa ABRA po. Samantala, sumunod namang sumalang ang panukalang pondo ng Department of Justice at dahil attached agency nila ang Bureau of Immigration, naungkat dito ang isyu ng paghigpit ng ahensya sa mga pasaherong palabas ng bansa na nauuwi sa pagkaka-offload ng ilan, kabilang na ang mga OFW, kahit lehitimo naman ang kanilang biyahe. Kasi po, napaka-importante po nito kasi everybody has the right to travel. Pag tayo po ay masyado pong sinasakal at nasasaktan, baka wala na pong mag-travel. Current guideline, which is governing now, after the suspension of the 2023 revised IACAT guidelines, ito pong Memorandum Circular number 36. Si Bureau Immigration Officer po ay may discretion po kung nakikita niya na yung purpose ng travel na isang Pilipino ay doubtful and kung may fraudulent, falsified, tampered travel documents or magiging potential traffic person siya. Bukod naman sa pagtalakay sa 2024 budget proposal, tuloy-tuloy rin ang pagtutok ng mga mambabatas sa iba pang priority bills ng administrasyon. Sa katunayan, kahapon lang, aprobado na rin sa committee level ng Kamara ang panukalang Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act of 2023 na magsisilbing mas mahigpit at mas matibay na bersyon ng kasalukuyang Anti-Agricultural Smuggling Act sa bansa at inaabangan na rin ang pag-usad nito sa plenaryo. Sa ilalim ng panukala, hindi na lang smuggling, kundi pati hoarding, profiteering at cartelizing maituturing ng economic sabotage at ang parusa maaring umabot sa habang buhay na pagkakakulong. Patunay lamang na seryoso po talaga ang ating pamahalaan talaga upang labanan ng mga nananamantala ng ating mga kababayan. The most guilty person dito, ang mahuhulihan po nito, is life imprisonment. So medyo higher yung penalties po natin. Angelic, kung makikita nyo sa aking likuran ay medyo maraming tao dahil katatapos lamang nung diskusyon tungkol sa budget ng DOJ at inaabangan natin yung mga iba pang ahensya na sasalang dito. At Angelic, isa nga yung sa mga inaasahang sasalang ngayong hapon ay ang budget ng Presidential Communications Office at may iba pang ahensya na harap kaya talagang inaasahan natin na magiging siksik at mabigat pa yung mga talakayan ngayong hapon dito sa Kamara. Angelic? Okay, Mela, dahil na-certify na as urgent ni Pangulong Marcos ang 2024 budget bill, anong magiging epekto niyan sa pag-usad ng panukala sa Kamara? Angelic, usually kasi yung pagpasa ng isang panukalang batas sa second reading at third reading, kay dapat ay usually meron niyang 3 days interval. Pero dahil yan ay certified as urgent, within the day pwedeng ipasa na yung panukala sa second reading at third reading o ito nga yung huling pagbasa dito nga sa Kamara. At syempre, Angelic, dahil ngayong alam na ng mga mambabatas na ito'y certified as urgent at nito pa, bago pa man magsimula nga yung pagtalakay rito sa budget ay sinabi na rin ni House
Speaker Martin Romualdez na talagang dapat mabilis pero tama yung magiging pagproseso nila sa budget. Talagang inaasahan natin na magtutuloy-tuloy nga at bago ang session break ay maipapasa na nga yan ng mga mambabatas, lalo pat certified as urgent na nga ng Presidente ito. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.